Kita nyo siguro sa mga newsfeed ninyo na karoon na celebration kahapon ng Valentine's Day. At bagamat napaka-popular na nito, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, mayroong itong kasaysayan na for sure ay interesado marami sa inyo. Noong February 14, 270 AD, ang isang Roman priest sa Rome na si Father Valentine, sa panahon ni Emperor Claudius II ay inexecute siya para sa kasalanan ng pagkakasal ng pasikreto sa mga nagmamahalan. Nung panahon na yon ay pinagbawal yung pagpapakasal dahil nung panahon na yon ay kinakailangan ng mga emperador at mga emperor yung mga lalaki para sila ay gawing mga soldiers kapag may mga banta ng gyera. At dahil sa pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya, ay syempre marami ang mga nagiging unwilling na mag-join sa army dahil sa attachment nila sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga pamilya. Para maiwasan ito, ang cruel emperor ay binan na lahat ng mga marriages at engagement sa Rome. Nakilala ayon sa tradition na si Valentine, nakita niya yung injustice ng decree na ito, ay nilabanan niya si Claudius ng patago at nag-perform ng mga marriages para sa mga young lovers ng pasikreto. Sabi nila ay may kwento ito na nung sinabi nila na may sinulat siya, binigay siyang sulat at doon nakita yung na your Valentine, sabi niya doon sa sulat, at doon sumikat yung salitang Valentine. Pero pinick up ito ng Catholic Church para magkaroon ng yung syncretism or yung Christianization ng mga paniniwala at mas maraming ma-encourage sa mga piyesta at sa mga sa Catholic faith, kaya ginawa ito na Feast of Saint Valentine. Imagine mo isang priest na hindi ganun kasigurado kung talagang ginawa niya ang mga bagay na to, based lamang ito sa mga sa tradition. Hindi pa proven na totoong mga nangyari ito, pero kita ninyo ang buong mundo ay kinikilala ang February 14 as Valentine's Day at nag-launch ito ng matinding commercialism, hindi lamang sa mga industry ng bulaklak, tsokolate, pagregalo, maging sa mga bakasyon at sa mga hotel. Pagpapakita ito ng napakalaking influence ng isang tao kapag nakilala siya sa larangang iyon. Imagine niyo kung makikilala niyo ang isang persona na siya talaga ay masasabi mong may kapangyarihan at siya talaga ang pinakadahilan ng lahat ng bagay, how much more yung pagiging pagpapahalaga at pagkilala dapat natin dito. Kabaligtaran lang ang nangyari sapagkat kung sino yung talagang dapat kilalanin ang siyang ngayon ang kinakalaban at hindi kinikilala. And I'm talking about the Lord Jesus Christ. Because in the Lord Jesus Christ, according sa heavenly account ng Panginoong Yesus dito sa Gospel of John, si Jesus ay hindi nanggaling sa Bethlehem, nanggaling siya sa walang hanggan sa Panginoong Diyos. At yan ang babasahin natin sa John chapter 1, verses 3 to 5. Umpisahan ko na mula verse 1, total napakaikli lamang nito. Sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Mga kapatid, ang verses 3 to 5 ang magiging focus ng pag-aaral natin ngayon dito at isang napakalaking kayamanan ng siyang ibinigay ng Diyos sa atin dito sa 3 verses lamang na ito. Dahil pinipresent dito ni John ang Logos at yung kanyang relation sa created world. Alam nyo, yung Gospel of John, ito yung pinakahuli sa 4 na Gospels na naisulat. At nung panahon na yon, naisipan ni John na magsulat ng kasaysayan o nangyari kay Kristo at pinili niyang isulat yung tinatawag na spiritual gospel.
Hindi siya tumulad sa synoptics, Matthew, Mark, and Luke na may kwento ng nativity, ng birth story, at yung karamihan at kadalasang nakikita natin. Ito ay spiritual gospel dahil pinipresent si Christ ay hindi galing sa Bethlehem. He is the heavenly Christ. Siya ay si Kristo na galing sa walang hanggan. Ito yung tinatawag na God-given gospel dahil ang kwento dito ay hindi historical ang approach, kundi spiritual, theological. Gusto niyang ipakilala si Jesus according sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang nature at relationship sa Ama. Kaya pag binasa mo ang Gospel of John, lagi nandito yung sinasabi ni Jesus at yung Father. Father and Jesus and Father. Lagi yung kanilang relationship ay na-highlight. Maraming mga bagay na wala sa sa synoptics ang makikita natin dito. Nandito yung wedding at Cana, si Nicodemus, Samaritan woman, at marami pang mga iba na hindi natin mababasa. Walang parables of the kingdom dito. Walang transfiguration. Malinaw ang gusto ni John ay ipakilala si Kristo mula sa langit, at dito makikilala siya that they know, that they may believe that Jesus is the Son of God, at para sila ay maligtas. Ang first 18 verses ay tinatawag na prologue. Ang prologue ay siyang parang minamatch niya yung tinatawag na epilogue doon sa chapter 21 sa bandang huli. At yung gitna ay yung pinaka-story ni Jesus. Dito sa prologue, lahat ng mga mababasa mo sa Gospel of John, mula chapter 1 hanggang chapter 21, babanggitin na ng snippet ni John. Kumbaga, yung mga babanggitin patungkol kay Kristo, nandito na lahat yung themes. For example, ngayon, yung word na life, Zoe. Yung word na light, Loknos. That Jesus is light, babanggitin na niya, bagamat i-expound niya later on. So para pag binasa mo ang first 18 verses, malalaman mo, ito na yung pinaka-summary ng buong Gospel of John. So hindi nagsimula sa incarnation nitong si John. Nagsimula siya doon sa kasama ng Diyos ang Logos, at ang Logos ay iba doon sa Diyos na ito, at siya ay Diyos mismo. Ito yung Nicene line na ni Fred Sanders sa John chapter 1 verses 1 to 2. Pinakita niya sa atin si Christ apart from the universe, apart from you. Siya na ito, kasama na pala ng Diyos, at siya mismo pala ay Diyos. Na yung Diyos na tinutukoy doon ay not necessarily siya, kasi siya ay Diyos din mismo. So, ang tanging explanation dito ay Trinity na siyang makikita natin. Now, pinahapyawan ko na last week yung verses 3 to 5, bakit gumawa tayo ng panibagong sermon sa verses 3 to 5. Dahil mga kapatid, ang text na ito, verses 3 to 5, ay nandoon ang simula ng pagpasok ni Kristo sa isang linya. Ang Nicene line, verses 1 to 2, yung lahat ng bagay apart from creation, apart sa atin. Pero verse 3, bigla na siyang papasok sa history. Bigla na siyang papasok sa creation. So, makikita natin ito na merong tatlong importanteng themes dito sa John chapter 1 verses 3 to 5 na binibigay ni John. Tatlo. That Jesus as the Logos is the Creator, He is the life, and He is the light. And with these three descriptions, nire-reinforce ni John sa atin yung truth that Jesus Christ is the center and the most important person in the universe. Sinabi niya mismo that through Him, all things were made. Wala daw bagay na hindi nalika apart sa Kanya. In other words, siya ang pinakasusi, siya ang pinakasentro, at meron itong kinalaman sa buhay mo ngayon. Ang tawag dito ni Paul ay yung New Creation Theology of Paul sa New Testament, na merong old creation sa Genesis 1, pagdating sa New Covenant, merong new creation, at ang bagong sanglilika na ito ay binubuo ng paghahari ni Kristo at ang lahat ng mga nagpapasakop kay Kristo. Now, si John ay meron ding creation theology. Ang creation theology ay kay John, binase niya ito sa Genesis 1 kung paanong in the beginning God created the world, the heavens and the earth. Ngayon dito sa Book of John,
Ganun mismo ang ginawa niya, but this time, si Kristo ang siyang mas i-explain niya ano naging role, ano naging papel, ano ang kinalaman ni Kristo doon sa Genesis 1 dito sa bagay na to. At bakit siya tinawag na life? Bakit in Him was life and in Him was the light of men? Bakit may ganitong mga bagay at anong kinalaman nito sa atin? Well, ang tawag po dito, yung motive ng creation, ng life at light, these are the pictures or themes na nag-highlight ng universal nature ng gospel na ang Panginoong Hesus nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat, siya nagbibigay ng buhay, siya ang lumikha sa iyo, siya ang pinakasentro, siya nagmamay-ari sa iyo. So in Genesis or John 1:1 ay John 1 verses 1 to 5 ay in-emphasize sa atin ni John na ito ang siyang buhay mo at itong pinagmulan mo. Pakinggan mo ang siyang nagmamay-ari sa iyo. So yan ang message na gusto kong iwan sa inyo. Christ came to the world to give us life and light by overcoming death and darkness. Binanggit niya dyan that Christ gives life, in Him was life. Binanggit niya dyan yung light at yung darkness. So which means, ang Panginoon, nagbibigay siya ng buhay, ng liwanag. Pag pinakinggan niyo ang mga tao ngayon, si Kristo ay pinipresent nila sa napaka-negatibong paraan. Pag pumunta ka kay Kristo, katapusan na ng maliligayang araw mo, wala nang mga sky's the limit, wala nang mga kasiyahan. Pero dito sa passage na ito, nire-remind tayo ng katotohanan. Si Kristo, siya nagbibigay, siya lumikha sa atin, siya nagbibigay ng buhay, at siya nagbibigay ng kaliwanagan. Siya nagbibigay ng wisdom sa atin, na hindi pala talaga tayo ang mga main character dito sa universe na ito, na nireveal ni John kung sino ang pinakamahalaga, sino ang creator, sino ang lumikha. So kasama dito sa theology, yung life at saka yung light na madidiscover natin. So gusto ko magkaroon ng appeal sa inyo. Nawa mga kapatid, sa pakikinig ng sermon na ito, ma-remind tayo ng special place ni Christ sa universe at yung special place ni Christ sa puso mo. Saan ba si Kristo ngayon? Maalala naman natin ito na kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Hindi lang ng mundong ito, kundi pati ng sasakyan mo, kundi pati ng bank account mo, kundi pati ng anumang bagay na meron ka ngayon. So, kilalanin natin si Kristo higit pa sa verses 3 to 5. What are the distinct roles of Christ in relation to the created world? May tatlo. Una, creation through His agency. Number 2, life through His aseity. And number 3, light through His activity. So, dahil sa Kanyang pagpasok sa mundo, nakilala natin ngayon si Kristo. Una, siya ay tagapaglikha through His agency. Siya ay giver of life through His aseity. Siya ang nagbibigay ng kaliwanagan through His activity. Verse 3, ang sabi dito, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. John is following the creation story in Genesis, pero this time, ano mapansin nyo? Di ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero alam natin, si John, ang pinupuntahan niya yung Genesis 1:1. Ang Genesis 1:1 is, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi sa verse 2, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Alam niyo ginawa ni John dito sa John 1:3? Binibigyan niya tayo ng additional revelation kung ano nangyari sa Genesis 1. Sa Genesis 1 and 2, binasa ko sa inyo, may dalawa na persona doon. Ang sabi doon, God created the heavens and the earth, that's the Father. And then sa verse 2, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Yan ang una nating matututunan dito. Sa Genesis 1, it is God who created everything. He spoke into existence all that exists. By the powerful Word of God, nandoon nagkaroon ng creation. Second, makikita natin, in the beginning, nandun na pala yung Spirit of God, giving us a hint na merong plurality sa persons ng Ama o ng Godhead.
Na ang Father, while there is monotheism, isang Diyos, pero meron pala ng mga ibang persona. Now, as we progress in Revelation sa Old Testament, makikilala nyo sa Isaiah, si servant of Yahweh, si Malak of Yahweh sa Judges, at yung Messiah sa Psalms at sa mga prophetic writings. We know sa Old Testament na may nai-reveal pang persons, the Father, the Spirit, at yung suffering servant na ito. Here is John, revealing to us yung hindi natin nabasa sa Genesis 1. Parang sinasabi ni John, alam niyo ba na may mas nangyari pa noon na hindi binanggit ng Genesis 1:1? Na sinabi, God created the heaven and the earth. Pero hindi yun lang ang matututunan natin. Alam niyo ba na yung word na ginamit doon na nag-speak into existence, hindi lang siya verba, hindi lang siya word na concept, that is a person. Na hindi binanggit sa Genesis 1 and 2, sa verse 2, na yung creation pala na yun, nung nilikha ng Diyos Ama, actually, ang ginamit niyang agent doon is the Word of God, the Logos, which is a person. Pag tumigil lang tayo sa Genesis 1, verses 1 to 31, we will never know that there is a Logos. That there is a Logos na persona, pwede nating isipin, concept siya dahil nandun yung word, God said, let there be light. Ngayon, biglang New Testament revelation sa Gospel of John, wow! At doon pala si Jesus. Bigla niya tayong sinabihan. Ang creator, yung agent ng creation, hindi lamang yung Ama, ang agent ng creation is the Son of God Himself, the Logos, Christ. With this revelation from John, the Logos, the other person in the Trinity, who was with God, with the Father, was also God, because He was already continuing to exist even before there was a beginning, kasama pala siya sa creation. Hindi lamang yon, ang revelation ni John ay yung Logos na ito, siya pala ang malinaw na hindi lamang concept ng Word of God na sinalita, pero powerful pala siya, person pala siya, that the spoken Word of God in Genesis that brought everything into existence, kasama na ang mga bundok, kasama na ang mga bituin, kasama na ang araw natin, kasama na ang space, kasama ng lahat na nakikita natin, hindi lang siya ideya, konsepto, puwersa, audible voice ng Diyos. It is a person. It was the Logos. God created the world in Genesis 1:1 through the spoken word, and in now, John 1:1 to 3, the spoken word of God is Christ. Without Him, was not anything made that was made. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin nun? It's just the same thing, pero negative. Sabi niya, all things were made by Him. Tapos bigla niya ni negative, there was nothing made that was, and without Him, was not anything made that was made. Ang sinabi niya, comprehensive. Walang anumang nilika na hindi nilika ni Kristo. So negatively lang. In other words, John enlightens us that the creation of the universe in Genesis 1 happened through the person of Christ. What is the principle here that we can call Christ's first and primary relationship with us, along with the whole universe, is that He is our Creator. Creator natin ang Panginoong Yesus. Magandang paalala ito sa atin. That the first and primary relationship natin sa Panginoong Yesus pala ay Creator. Let me ask you, even you're a Christian, ano ang naisip mo pag sinabing Jesus? Ang pinagsasabi mong Christ? Well, if you are like the normal Christians, na katulad ko, ang lagi mo maiisip kagad is salvation. Tama? He saved you from your sin. But John now is telling you, alam mo, ang first relationship mo kay Christ is not your salvation. That He is not only your Savior. Ang first na pagpasok at yung first na pinagkakautangan mo ng loob sa Kanya, hindi yung namatay siya para sa'yo. Ang una na indebted ka kay Christ, ay nilikha niya ang lahat ng bagay, kasama ka. Nais ni John ibigay ang tamang perspective natin kay Christ sa mas malalim na paraan, na kung sino siya and what He has done. At heto na nga, ang unang dapat nating malaman kay Kristo pagdating sa mundong ito at sa lahat-lahat ng nandito na ito, hindi muna yung pagliligtas niya o ng kanyang ministeryo, hindi yung mga answered prayers.
kundi yung siya mismo pala ang lumikha sa iyo. Mga kapatid, this is totally insightful and humbling. The name that God wants us to remember first when we think of Christ is not that He saved our sins, but that He created us, whom all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. God the Father created us through the Word or the Logos, who is the agent of creation. Ginamit ng Ama yung Word, yung Logos, the second person of the Trinity, to make all things sa nakikita natin ngayon. Now, syempre, baka may nag-aalala, hindi ba ito attack? At makakapagpahina sa papel ni Christ bilang Savior and Redeemer natin? Well, absolutely not. Yan ang in-establish ng Nicene Creed. That before there was Christ who saved us, there was Christ who was with the Father, the Nicene line, who was already begotten by the Father, and that sustained the church. Hindi niya pinapahina yung kaligtasan. Ine-establish niya dito kung gaano kalakas ang ating Messiah. What this revelation tells us is the chronology of the revelation and the fuller identity of our Messiah. Kulang ang pag-unawa mo kung si Kristo ay nakikita mo lamang siyang Messiah, but not the agent of creation. We have to remember that Jesus cannot be a true Savior of mankind if He is only a man and not God. Parang sinasabi dito ni John, teka muna, hindi kayo pwede magkaroon ng Savior kung hindi Diyos at Creator ang Savior na yan. Ang tunay na Savior na tatanggapin lang ng Diyos Ama, He must be God. And the assertion of John is that He first is our Creator, and that gives us first the good news because only God and God alone can truly bear the full weight of the wrath of God. That's what the Heidelberg Catechism teaches. Incidentally, nasa Lord's Day number 6 or 7 ng Heidelberg Catechism, at yun ang fina-follow namin sa aming family worship. At doon sa question number 17, tinatanong ko yung mga anak ko, bakit kailangan, dahil yung question doon sa question number 17, why must the mediator also be true God? So question number 17 ng Heidelberg, bakit kailangan Diyos ang mediator? Alam natin na ang mediator, kailangan tao siya kasi hindi naman, sabi ko nga, hindi naman mga ants ang ililigtas, ang mga ililigtas ay mga tao. So therefore, kailangan tao din siya. Pero bakit kailangan Diyos siya? Yan ang question number 17 ng Heidelberg Catechism. And the answer is this, so that the mediator, by the power of His divinity, might bear the weight of God's wrath in His humanity and earn for us and restore to us righteousness and life. Kailangan maging Diyos ang Messiah dahil Diyos lamang ang makaka-bear ng weight ng wrath ng God. Dahil ang Diyos, yung kanyang tinatago at pinipigilan na wrath sa lahat ng mga pinili niya mula nung panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng kasaysayan, that would be ilan? Baka hindi lamang billions, kundi trillions na yan because it's spanning all history, all created souls na inelect ng Panginoon, those who will constitute as the bride of Christ sa marriage supper of the Lamb. Lahat ng yon, binagsak ng Panginoong Diyos minsanan doon sa krus nung si Jesus ay namatay. That is the greatest single act of dumping the greatest and the largest amount of the wrath of God sa kasaysayan. Not even yung mga nararanasan ng mga tao sa impyerno ay masasabi mong mas marami yan, kundi mas marami yung binata ni Jesucristo noon. And John is reminding us that this Messiah natin is first our Creator. He is God. That is the biblical presentation of Christ being the agent of creation. In fact, foundational ito sa New Testament teaching. Our very own Jai
has preached to us Hebrews 1 verses 1 to 2. At in-emphasize doon that in these last days, God has given to us, has spoken to us through His Word, that yung Word na ito ay yung Kanyang Son, at yung Son na ito, sabi niya, through whom also He created the world. So therefore, yung theme sa Hebrews na Christ as better, He is the better Messiah, He is the better Moses, better prophet, better revelation, because He is not only a revelation, He is also our Creator, He is also our Savior. And then sa Colossians 1:16 to 17, habang ang tingin nila, kailangan nila ng power ng mga matataas na Diyos, sabi ni Paul, kay Kristo, you have everything in Christ already. Hindi nyo na kailangan ng mga santo at ng mga angels. He is now complete because in Him, all the fullness of Godhead exists bodily. Doon sa Kanyang katawan, doon sa Kanyang persona, doon sa Kanyang pagkatao, na nakita ninyo na sa being niya, nandun na yung lahat na nanahan ng pagka-Diyos. Sabi sa Colossians 1:16 to 17, by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones and dominions, rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Imagine niyo, isinulat itong mga bagay na ito sa church ng Colossae, pinapabasa pa sa mga ibang sa mga ibang churches doon. At sabi nila, mahalaga sa theology ng church ay makita nyo na si Kristo ay creator. Ganon din sa Hebrews. Ano ang binibigay nito sa atin? Si Kristo pala ay, kung siya ay Savior natin, Messiah, at siya rin ang creator first natin, ano muna ang magiging challenge dito? Respond biblically to Christ as your creator by worshiping Him and glorifying Him. Revelation 4:11, worthy are you, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Bakit daw siya bakit siya worthy na mag-receive ng glory and honor and power? Sabi ni John, for you created all things. Ang sino man nag-create ng lahat ng bagay, according sa New Testament, ay worthy of all praises, ay worthy ng lahat ng pagsamba at pag-honor. Therefore, mga kapatid, si Christ, even before na iligtas niya tayo, He is already worthy of our devotion. He is already worthy of full worship sa Kanya, because only God must be worshipped. Huwag mo sabihin na hindi pa ako member ni Christ ng church, kaya hindi pa ako kaya ko pang mabuhay na mag-isa at hindi ako magsasamba sa Diyos. No. Even before na si Kristo ay tagapagligtas, worthy na siyang sambahin natin. Isang hamon dito, no, na tanong ay, sinasamba ba natin si Kristo bilang our Creator? Are we conscious na tayo ay sumasamba sa Kanya? Do we say He is worthy to receive glory and honor and power? For He created us and all things. Baka tingin lang natin kay Kristo ay isang genie in a bottle. Na pag naisip natin si Kristo, laging pangangailangan ng ating ginagawa. Sa John, he's reminding us that when we come to Jesus, we also need to worship Him. We need to recognize Him. Another challenge dito, by being our creator of the universe, we are reminded of Christ's primary role in our lives. Ang primary role ni Christ sa Genesis sa 1 at saka sa John 1:3 is that He is the supreme being. Siya pala yung lumikha sa'yo. Therefore, kung sino ka man ngayon, listen to this. Hindi accessory si Kristo sa buhay mong maganda. Hindi siya pampadagdag lamang ng kulay. Hindi siya yung nagbibigay ng saya na mula nung dumating si Kristo ay nawala ang iyong kalungkutan. Probably totoo yun. Isa yun sa benefits ng meron kang Kristo sa buhay. But at the end of the day, si Christ ay hindi siya accessories lamang. Hindi siya pwedeng mawala lang sa buhay mo at depende kung pipiliin mo siya o gusto mo siya. No. John 1:3 says, Christ is our creator and everything exists because of Him. Lahat ng bagay nakadepende sa Kanya, sabi sa Colossians 1 at sa Hebrews 1.
Ibig sabihin, si Christ ang nagsusustain ng lahat ng bagay. Pati ang buhay ng mga hindi mananampalataya. Pati pala yung mga businesses at mga properties ng mga taong may ayaw sa Kanya. Siya ang nagpapanatili ng lahat. Ang mga stars, ang mga heavenly bodies, hindi yan nagko-collide sa isa't isa. Hindi yan nagke-create ng damage sa ating planeta because there is one person who created them and holds them perfectly in His hand. And that is the Lord Jesus Christ. Ito pala yung Panginoon natin. Siya yung nagmamay-ari ng lahat na meron ka. So kung nilikha ka niya, anumang pag-aari mo ngayon ay pag-aari ni Kristo. Siya ang nag-provide maging ng pagkain mo. Siya ang nagbigay ng mga bagay na kinatutuwa mo ngayon. Siya ang nasa likod ng mga bagay na hindi ka mabubuhay kung wala ang mga bagay na yan. Siya nagbibigay ng paghinga sa iyo. Siya ang nagbibigay ng pamilya sa iyo. Nagbibigay ng lahat ng bagay. So if you're a visitor or a family member ng isang Christian church or church member ka, hindi pwede maging option si Christ. He is the one na lumikha ng every fiber ng being mo. Sipin mo yung ugat mo, yung muscle mo. Siya yung nagbibigay ng hininga mo. And yet, ang tanong sa'yo, nasan ka ngayon? Baka nabubuhay ka na parang walang anumang recognition sa Kanya, thinking, it's your choice. Kung pipiliin mo siya at magpapamiyembro ka sa iglesia, kung ikaw ay sasampalataya. No, mga kapatid at mga kaibigan, in Scripture, Christ is God, and He is a creator. He is the creator who demands worship. Minsan si Christ, doon sa kanyang life, hinarang siya at sabi nila, hinuhuli siya, dapat po ba kami magbigay ng tax kay Caesar? And Jesus, being the prophet of God, answered in the most genius way and sabi niya, you give to Caesar what is due to Caesar, but you give to your Creator what is due to your Creator. In other words, sinasabi niya, if God is Creator, if Jesus is our God, if He is our Creator, then anong dapat natin gawin? Dapat pala ay ibigay mo kay Kristo ang nararapat sa Kanya. Ibigay mo sa Diyos what is due to Him. And the question is, if He is your Creator at lahat ng meron ka ay kay Kristo, have you given what is due to Christ? Even without His salvation, you are already under His blessings and He is already your authority for He created you. Nirecognize mo na ba ang fact na ito when something good happened to you? Kaya isa pang challenge dito, this must also make us so grateful kay Christ. All things were made through Him. That means everything that you have is from Christ, whether you realize it or not. Whether you recognize it or not. Sobra palang God-centered at Christ-centered ng mundo more than you've ever imagined. Maging yung pagpapalusot lang sa'yo sa traffic na nakalusot ka at hindi ka na-aksidente, yun pala ay gawa ni Kristo. And therefore, with that theology, it is intended na yung paglusot mo doon sa traffic na yun is intended to praise Christ. Mas Christ-centered ang mundong ito kaysa sa ating pag-iisip. Everything that was made through Him. Even the providences of God. Lahat ng yan ay inintend. And why? Bakit ganito Christ-centered ang universe? Bakit ganito dinisenyo ng Diyos? That whatever you see, that whatever you have, whatever you find beautiful, whatever you see that is a blessing and that sustains you and gives you happiness, all things were made by God through Him and to Him and for Him. Para pala maluwalhati ang Panginoon. Kaya make sure i-utilize mo ngayon ang resources mo, ang sarili mo, ang pag-iisip mo for the glory of Christ. Ang tunay na significance at meaning ng buhay is this, that whenever we serve Christ, at the end of the doctrine of election and doctrine of theology ng Romans, the last verse is this, for from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Lahat pala ay para kay Kristo. Masasabi mo ba na
kung ganito ka Christ-centered ang buong mundo at sa disenyo ng Diyos sa mundong ito, masasabi mo ba ganito ka ka-conscious kay Christ? Let this be a challenge to you. Make your life a life of more consciousness of Christ. Baka hindi ka laging gano'n ka-conscious kay Christ. Kung ano yung role niya, kung ano yung papel niya sa buhay mong ito. Si Johnny Erickson Tada, kilala ninyo na quadriplegic siya. Pero hindi mo siya nakitang mukhang kawawa. Lagi siyang, pag nakikita mo sa picture, napakaganda niya, lagi siyang nakaayos. Pero pag tinignan mo siya na malapitan, nakagano na lang ang kamay niya dahil quadriplegic din niya namumove yung dalawang kamay niya, dalawang paa niya. And suddenly, sabi niya, sa sobrang tindi, nung mga bata-bata siya, sobrang tindi ng pinagdadaanan niya na sabi niya, mahirap niyang paniwalaan yung Christ-centeredness na mga nangyayari when there is suffering. Sabi niya, siguro, masasabi ng iba, naintindihan ako ni Kristo. Lagi nilang sinasabi, si Kristo pinagdaanan niya yung pinagdaanan mo. Sinabi niya, pinagdaanan ba ni Kristo maging quadriplegic? And then she realized na when Jesus was on the cross, Christ became quadriplegic. He cannot move his hands. He cannot move his feet. And she was embarrassed to think, yes, indeed, ganun kamas Christ-centered ang universe that there is nothing na mararanasan mo sa mundong ito na hindi pa naranasan ni Kristo, na hindi niya kaya mag-minister sa'yo. Walang pwedeng tumayo sa atin dito na kahit gaano ka-tragic ang nangyari sa buhay niya at sasabihin niya, there is something na hindi pa naranasan ni Kristo. Wala. Christ experienced even yung greatest form of suffering than the suffering of Job. Baka na-feel mo na abandon ka. Christ was abandoned by His own Father. Baka na-feel mo na betray ka. Christ was betrayed by His close friend. Baka na-feel mo you were rejected. Christ was rejected by His own family. Naligtas lang ang mga kapatid niya after nung siya'y nag-resurrect. By His own nation. Lahat ng mga matitinding nangyari na pwedeng magawa sa isang tao, naranasan ni Christ. Christ can never be irrelevant to you, whatever your situation, whoever you are. Hindi kailangan ni Christ na maging 70 years old para makapag-minister siya sa 70 years old sa atin dito. Christ, hindi niya kailangan maging babae para hindi siya makapag-minister sa mga babae. Because His work, His activity is so universal and it is salvific. Napakabuti na meron kang Kristo. Kung meron kang Kristo, tama, you have everything. But if you do not have Christ, you have nothing. Verse 4, life through His aseity, in Him was life, and the life was the light of men. John mentions the first of the 36 references ng life in the whole gospel. Imagine mo, 36 times mababasa mo yung word na Zoe. This is one of the major themes. Sa 36 references na ito, you can only imagine, kung 36 to, 21 chapters. Bawat chapter nandun yung word na life. Ibig sabihin, isa sa pinaka-themes ng John is about life. That He gives life, He is the source of life, and He's come to the world to give life. And for many instances, life at dinidiscuss sa buong John. Life, like life in the Father, life eternal. When He spoke to Nicodemus, sabi niya, God grants eternal life to those who believes in His Son. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son. Samaritan woman sa chapter 4, if you knew the gift of God, then who is He that is saying to you, give me drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. Again, life. Chapter 4, who would forget chapter 5 ng John. Sino makaka-forget ng intriguing verse sa chapter 5 about the triune God, nang sabi niya, it is the Father who had the primacy and the aseity of the Son is derived from the Father. Sabi niya doon that the Son has
been granted to have life in Himself. The Father granted the Son life into Himself. Sa chapter 6, He's the living bread from heaven who gives life to these poor Israelites. Therefore, after creating the world, giving life was the primary and important role of the work of Christ. Nung nilikha niya ang mundo, hindi siya tumigil doon, bahala na kayo. Hindi, nilikha niya, binigyan niya tayo ng buhay. Again, Genesis 1. Kailan nagkaroon ng buhay sa Genesis 1? Day 1, Day 2, Day 3, Day 6. Day 6. Ang buhay ng tao. Lahat ng buhay. That's the principle of life. Zoe. Life. After creating the world, giving life was the primary role of Christ sa mundo. Nakakapangkilala ito, mga kapatid. Imagine mo, life, and that life was the light of men. Dahil ang Logos ay Diyos din sa John 1:1. Therefore, yung Logos na ito, He has life in Himself. So, He shares the life that is in the Father. So, hindi nilinaw ng evangelist, si John, kung paano ito na co-communicate ng life na ito. Specifically, napupunta ba ito through creation? Or ang tinutukoy niya dito, spiritual life, eternal life? Because, ang life sa buong John ay karamihan ay eternal life. But I want to follow D.A. Carson here, ng position ni D.A. Carson, pag sabi niya, yung John 1:4 is exactly katulad ng John 5:26, the aseity of the Father, that the Son is sharing the self-existing life of God. So, in the context of John 1:1-4, after creating the power of the Word, after the pattern of Genesis 1, parang sinasabi ni D.A. Carson, ang tinutukoy niya dito, hindi yung spiritual life, hindi yung redeemed life, hindi yung salvific life. Ang tinutukoy niya dito yung life kasi yun yung creation, yun yung normal reading. Tama? A normal reading ay, He created the world, God was there, and then He created the world, and then day 6, He gave life. And that life, that Zoe, was the light of men. Yun yung parang magic, yun yung kakaiba sa creation, di ba? Nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng buhay yung mga hayop, yung mga tao. Therefore, life here, according kay Carson, and I follow him, is not life, eternal life, but creation. Although, sa application, of course, sa New Covenant, Christ is not only the giver of life, He is the giver of eternal life. So here's the point. Christ came to the world not to take away our life and vitality, but to be the very source of it. Si Kristo pala na pinapakilala ni John dito, He is not actually your kill-buzz or kill-joy na Diyos na aalisin niya yung lahat ng excitement. Yung beauty pala ng life na ito ay according kay Christ. At si Christ ang nagbigay ng buhay is the very source of it. All life is in Christ and all life is from Christ. Ang buhay mo ay galing sa Kanya. Ang buhay ng pinakamasamang tao ngayon sa mundo ay galing din sa Kanya. Lahat ng humihinga ay galing sa mismong buhay na meron ng Panginoon. Lahat ng Zoe ay mula sa Panginoong Hesus. Even ang buhay ng mga hayop, ang buhay ng mga nasa planetang ito, hindi lamang may buhay, ang description lagi. Ito yung favorite ko pag dinidescribe ang planet Earth sa mga movies like Avengers or Marvel. O pag si Thanos ang nagsasalita, teeming with life. Lagi nilang dinidescribe ang blue planet as not only the planet that has life, but teeming with life. There's abundance of life. And that is a perfect illustration or word sa nilikha ng Panginoon. Ang buhay na binigay ni Kristo is full and vibrant and abundant. Ang tunay palang dahilan bakit kayo nakakahinga pa din ngayon ay hindi dahil malakas ang inyong baga, kundi may buhay na wala ng iba kundi ang pinanggalingan niya ay si Kristo. The Father has granted Him life in His own, and now Christ has used that self-giving life to grant life to creation, and now here we are. Jesus grants and sustains every life in the universe. Ito ay may malaking aral sa akin at sa iyo. Dahil ang presentation kay Jesus ay marami
ng marami ay siya yung someone who takes away life, who takes away vitality. No, there would be no fun in this world. Kokontra yan sa inyo, yung mga nag-honeymoon kamakailan. If you are in Christ, they would say, oh, this is the life. Kapag si Kristo ay pumasok sa buhay mo, sabi nila, para ka ng patay, sayang ang buhay mo, you won't be able to live life to the fullest. You won't be able to enjoy life. You see, this is a twisted view of life. Para dito, sa view ng taong ito, ang life ay nangangahulugang mamuhay in slavery to sin. Ang buhay ay buhay lamang when there's sky's the limit ng pleasure. Kapag nagagawa mo mga bagay na gusto ng iyong laman. My friends, it is not living life to the fullest ang life na yon. It is called living life according to sin. It is antithetical to what the giver of life purposed why He gave you life. It is not living life to the fullest, but wasting life to the fullest. Living life to the fullest is receiving that life from our Creator, Jesus Christ, and using it to give glory to that Creator, Jesus Christ. And in the New Covenant, sa creation theology ni John, ang life na ito hindi lamang nanatiling biological, physical, quantitative life, kundi isang qualitative life, ibang buhay. Ito yung naging launching pad na i-introduce that Jesus is not only the giver of physical life, but also the giver of spiritual life and eternal life. No wonder sa buong John, sumunod yung theme that Christ gives eternal life. Sabi sa verse 14 ng chapter 3, and as Moses lifted up the servant in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Whoever believes in Him may have eternal life. So, si Jesus, hindi lang siya nagbibigay ng physical life, kundi ng eternal life. John 3:16, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Verse 36, whoever believes in Him has eternal life. John 5, verse 24 to 26, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. 5:26, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Chapter 6, verse 53 to 58. You have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life. Verse 57. As the living Father sent me, as I live because of the Father, whoever feeds on me, he will also live because of me. 6:58. Whoever feeds on this bread will live forever. Mamaya sa Lord's Supper, whenever you eat that bread, Jesus is reminding you of a life that is forever. Pag nakakita mo yung flowers kahapon na binigay sa'yo, forever na to. You know, it is not. But when you have that bread, mamaya, ito yung forever talaga. Because it reminds you of your life that this bread will make you live forever. Sabi sa John 11:25, I am the resurrection and the life. It's always life. Whenever you think of Christ, do you think of Him in a positive way, or you always think of your sufferings, yung na mismong buhay dahil kay Christ, yung ganitong buhay? Oh no. Sinasabi dito, mas maraming binigay na mabubuti si Christ. Ang una dito, yung creation at yung life mo. So challenge, do not waste your life, but make it count by living it in a way that pleases Christ. Make your life count because that life is from Christ. First, thank God, may buhay ka. Sino nagpasalamat sa inyo na paggising niya dito, may buhay siya? Meron ba nananalangin sa inyo na nagising siya? Buti naman, ginising mo ako. Pasalamat ka na sa akin, Lord. Walang ganun. Lahat tayo, we know that whenever, marami sa atin nagpipray pagkagising because we know that this is the best time for us to thank God because yung paggising natin is not our right. It is a blessing from the Lord. Tama na muna ang kakareklamo sa buhay, yung gusto mong career, yung prayer na hindi nasagot. Pasalamat ka pala dahil may buhay ka. Kahit gaano kahirap ang buhay mo, kahirap ang problema mo.
Yan ay pagpapala sa life giver na si Kristo. Kahit minsan sinasampal tayo ng katotohanan na ganito. Nakita ko sa newsfeed ko, may mga content creators na akala nila yung coin ng 20 pesos ay ng Pilipinas ay ano to? Ano ba to? Sabi nung mayayaman na content creator. Ito ba ay feng shui? Imagine mo. Sinasampal ka ng kahirapan. May mga Pilipino palang nag-e-exist sa atin ngayon na hindi nila alam yung 20 pesos na yon na coin. Ganon sila kayaman. Di nila nare-recognize yung mga barya. Kung kahit gaano, karami kang problema, thank God may buhay ka. And second, another challenge, you live life na may recognition na hindi yan mag-stay forever. Matatapos din ang buhay mo. Usually, bago matapos ang buhay mo, hihina muna yan. Makakaramdam muna yan ng mga sakit, mga pasanin. Then eventually, the Lord will take away that life He has entrusted to you. That means that life is stewardship. That means ingatan mo ang buhay mo. Kasama dito ang hindi mo pag-aabuso at pagbibigay galang sa kailangan nito para mas magamit ito sa purposes ni Christ. Kailangan ito ng sapat na pagkain, sapat na pahinga, sapat na pagpapalakas para mas maging productive ka sa buhay mo. Hindi nakakapagbigay kalwalatian sa Diyos ang buhay na walang ginagawa dahil in-entrust at stewardship ng Panginoon yan. Umiwas ka sa mga bagay na makaka-endanger sa buhay mo. Probably, ang isa sa mga dangerous things ngayon sa buhay natin with all the available kinds of foods na meron tayo, ay isa sa dapat nating applyan ng disiplina ay yung mga kinakain natin, yung paano natin inaalagaan ang katawan natin. Baka dito kailangan, bagamat meron tayong liberty, kailangan mo nang applyan ng wisdom at self-control na sa gayon maging mabuti kang steward. Baka kailangan mo mas maging madisiplina ka sa pag-exercise, sa pagtulog, sa mga supplements, sa pagkain. But having said this, these are all just for the physical. Ang mas mahalaga yung disiplina ng spiritual. Mas superior ito. Mas pahalagahan mo ang spiritual disciplines. Sa mga nag-ehersisyo, alam nyo kung gaano kahalaga yung consistency para magkaroon ng changes talaga sa iyong katawan, sa iyong life. Hindi pwedeng day 1 ka ng January 1, susunod na nun ay susunod ng taon. Baka yung iba sa inyo ay nag-day 1 ng January hanggang ngayon ay naghihintay pa ng day 2. Ito na yung panawagan mula sa langit na ituloy mo na ang day 2. Ang dumadami at pabata ng pabata ang mga nagkakasakit na sa kidney or sa bagay na ito. At kung tayo Kristiyano, dapat alagaan natin ang buhay natin. Not because gusto nating maging macho, maganda yung katawan sa mata ng tao, fit. No, sana ang aim natin is because Christ gave me this life. At aalagaan ko ang buhay na ito. So, sa inawit natin kanina, to all life thou givest, to both great and small, in all life thou livest, the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but not changeth thee. Ang buhay natin ay parang mga dahon sa isang puno. We will wither, we will perish, but let our lives be fruitful sa Panginoong Yesus. Sa New Testament, si Christ ay hindi lang giver of physical life, kundi ng spiritual life. Ito ang mas mahalagang bigay niya, hindi lang yung biological life. It will not only be an utter rebellion against Him to waste your life, but greater damnation. Binigyan ka na nga ng physical life. Yung eternal life, tatanggihan mo pa. Christ is the giver of life. Sobrang nalulugod siya kapag may sinner na nagre-repent at tumatakbo sa Kanya. In light ng doctrine ng impossibility sa Sunday school, pwede nating sabihin how much more ngayon pagdating sa Diyos ang kagustuhan niya ng Kanyang nature na tayo tumakbo sa Kanya para sa kaliligtas natin. Alam niyo yung mga parables, ang mga parables ay para communicate sa atin, ganito ka-desirous ang Panginoon na iligtas tayo.
The parable of the lost son. The parable of the lost son. Malayo pa lang, tumatakbo na. Hindi pwedeng tumakbo yung mga dignitaries noon at mga respected people. Kaya yung kanilang mga robes ay napakataas. But the father, siya yung tumakbo. The lost sheep. Minsan nakaka-relate ako. He left the 99 just to find that sheep. Ganito ka-desirous ang Panginoon na iligtas ang isang makasalanan at bigyan niya ng eternal life. The lost coin. Hinalubog niya yung lahat ng buong bahay. Iniba niya ang ayos para lamang makita yung coin na yon. God is the seeker of our lives and the giver of our eternal life. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon na wala kay Kristo, ganito ka desirous na bigyan ka ng eternal life ni Christ. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Lumapit ka sa Kanya. Nakaba ng member, ikaw ay matagal na dito, ikaw ay bisita. Walang ibang makakapag-alis ng kasalanan sa iyo, kundi si Kristo na siyang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang namatay, inilibing muling nabuhay para sa kasalanan ng mga makasalanan. Siya ang gumawa ng katwiran at ipapasa yung katwiran na yun the moment na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Huwag mong i-waste ang iyong buhay. Stop wasting your time din sa mga bagay na walang magiging effect sa kaluluwa mo. Alam niyo, nung si Kristo ang nasa mundo, John portrayed him as a man of action who did not waste any moment. Napansin niyo ba? Siya yung nagsabi sa John na, my meat is to do the will of God. Yung context nun, pagkain. Tapos sabi niya, alam mo, tinuturing kong parang pagkain ng will of God. Gusto kong kainin, yun yung gusto kong gawin. So sabi niya, look into the fields. Hinog na. Tapos sinabi niya, yung grain ng wheat, golden na. Kailangan na mamatay ang tagapagligtas unless the ear of the kernel or ng corn, unless it dies, it remains alone. But if it dies, it receives 100-fold. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ang pinakalimbawa natin na hindi nagsayang ng kanyang buhay. So saan ka man ngayon, let your life count. Paggamit mo sa Panginoon. Huwag mong sayangin. Probably ang life mo ngayon ay mas identified with sin, not vitality. Probably you are entangled sa maraming mga bagay that is stealing your joy. Hindi ka makapamuhay bawat araw, bawat gising mo. Wala yung saya, wala yung joy. Because you have a life, but you're actually like a dead man walking. Revitalize your life. Ibigay mo sa Panginoong Jesus. And the number 5, just quickly, I'll go quickly. The light shines in the darkness, and the darkness does not overcome it. So John, suddenly, in-insert niya yung theme ng light and darkness, may moral overtones ito. Masterpiece ito ng plan ambiguity. Kasi pag binasa mo daw yung 1-4, wala kang maiisip na salvation, wala kang maiisip na Christian life. Pero sabi nila, pag binasa mo ang verse 5, hindi pwede kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo maiisip na patungkol ito sa spiritual life. Na walang moral overtones na meron. This is about salvation, light, darkness. Darkness is not overcome it. In other words, nung dumating si Kristo, He created the world, He gave you life, and then He gave you that light. Ang pinaka-problema mo ay ang sin. Christ came to take away your sin. The darkness has not overcome Christ, but that light ang binigay sa iyo. So point, Christ came to us not only to grant us life, but also to make us like Him and God, holy and without sin. Yan ang aim, yan ang plan, yan ang focus, mag-focus tayo sa goal. God wanted you. He created you, He gave you life. Anong direction mo ngayon? Direction ko ngayon, may buhay ako, magpapakayaman ako. Direction ko ngayon ay maging pinakasikat na vlogger sa Barangay Santo Niño. Ang pinaka-aim ko ngayon ay magkaroon ng mga trabaho, makapag-ipon, at eto na yon, okay na ako. Ang aim ko ay magkaroon ng asawa o ganito. No,
the aim of Christ is this. He came to give you light. And that light, kailangan ma-overcome niya yung darkness. Alam natin sa mundong ito may darkness. Pag nabuhay ka bilang Kristiyano, there's darkness. Walang na ba nga naging member sa inyo at tapos hayahay na ang buhay? No. Napansin nyo nga na mas naging mahirap ang buhay because dito, hindi mo nakakampi ang darkness, kalaban mo na. At karamihan, puro darkness. Ngayon, kailangan mo ng light na magpapatuloy. Jesus is that light. Gusto niyang i-expose ang iyong pagkamakasalanan at i-purify ka at gawin ka na maging banal, kagamit-gamit sa Kanya because sabi niya sa John 8:12, I am the light of the world. Sa John chapter 9 verse 5, I am the light of the world. Sabi sa John chapter 12, walk while you have the light, lest darkness overtake you. Verse 36, while you have the light, believe in the light that you may become sons of light. Light, it's always about light. So therefore, challenge, show forth your Christ to others by a life of light which resists the darkness of this world. Live your life in the light of the gospel. Reject yung darkness. Mahina tayo dyan. Mahirap sa atin yan. But let us nurture the light that is in you. Di ba? You are the salt and light of this world. Cultivate mo yun. Nandyan, napakahirap. But the aim goal is this. That you will be holy. That you will be without sin. Kahit sa marriage counseling, ang aim ng marriage is consummation, yung mag-asawa that they will be sanctified toward consummation kay Christ. Because there will come a time hindi na sila magiging mag-asawa. They will just be brothers and sisters. They will just be like the angels. Mas marami ang panahon na hindi sila mag-asawa kaysa mag-asawa. Kasi mag-aasawa ka nasa 30, 40, 50 or sabihin mo na kung medyo tulad ka ni Abraham, baka 180 years kang kasal. Ewan ko kung may aabot ng gano'n. Pero mas maraming panahon that we are all married to Christ. The aim of this life is not the marriage. The aim of this life is not the friendship. The aim of this life is not your work. The aim of this life is not even yung mga ginagawa mo ngayon. The aim of this life is look at that sa panorama ng eternity. After you die, you will be the bride of Christ forever and ever. That's the goal. The goal is that you will be sanctified with Christ. So, wag mong sayangin. Aim for sanctification. This world will always be the world where the Logos reigns and His will be fulfilled. But hindi ka sumama sa enterprise na yon. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat for reminding us of the blessing of being created in Christ, given life in Christ, and made this light in Christ. Nawa, Panginoon, aim namin lagi yon. At magligtas ka sa kalagitnaan namin at sanctify mo kami. In Jesus' name we pray.